Ibinandera na ni Arvin Tolentino ang planong gawin ng Northport sa kasalukuyang ginaganap na PBA Governors Cup. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Coach Tim Cone sa muling pagharap ng grupo ng Gin Kings sa Blackwater na gumulpi sa kanila sa unang laban. At si dating PBA Commissioner Nolly Iyala, sinabing panahon na para baguhin ang coaching staff at programa ng Gilas Youth na pinamamahalaan ni Coach Josh Reyes. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos bakbakan ng Terra Firma kung saan nananatiling walang panalo, ibinulgar ni Arvin Tolentino ng Northport ang target ng kanilang grupo para mapanatiling angat sa iba at makahabol sa mga nangungunang koponan. Tanong, ano nga ba ang target ng Northport sa ngayon habang nasa elimination? Tutukan natin ang sinabi ni Arvin Tolentino sa report ni Ruben Terrado sa Spain. With the win, medyo maganda yung position namin so far. Ang target natin is yung mga team na nasa ibaba natin na talunin sila. At syempre makakuha ng mas maraming panalo hanggat maaari doon sa mga higher team. Kung kaya naming talunin lahat, why not, di ba? If we get 2 or 3 seed, sa tingin ko magiging maayos tayo. Okay, sa ngayon po kasi matapos nilang padapayan ng walang panalong Terra Firma, may kartada na sila ngayon 3-3. Tabla na po sila ng Magnolia ni Coach Tito Victolero. Actually, nagtagumpay na sila sa target nila, yung Terra Firma, di ba? Siguro base sa kanyang pahayag, isusunod nila yung Converge na may kartadang 2-4 para mapaangat pa nila yung kanilang kupunan. Eto nga yung Northport, ha? Pero syempre hadlang sa kanila yung Meralco TNT. Nasa unahan po kasi ang TNT habang nasa ikalawang pwesto ang Meralco. So ang tanong natin is bakit target nila ang nasa ibaba nila, di ba? Well, ganito siguro yung nasa isipan nila. Unang-una yung momentum. Kapag kasi sunod-sunod ang panalo nila sa mas mababang team, mabubuo yung kumpiyansa nila dun eh. Mas magkakaroon sila ng drive, sabi nga nila, di ba? At kapag nagawa nilang talunin ang nasa ibaba ng sunod-sunod, dun papasok yung momentum kasama ang kumpiyansa. Meaning buong-buo ang loob ng team na kahit sino yung kaharap nila, feeling nila kayang-kaya nila. At maganda yung para sa isang player or sa kupunan. Kung titingnan nating mabuti dahil sa mga tinatala nilang mga numero ngayon, kakayanin talaga nila. Si Arvin nagtala siya ng triple-double versus Terra Firma. Meron siyang 23 points, 11 rebounds, 10 assists. Si Venky Joyce, 26 points, 15 rebounds, 3 assists. At si William Navarro, meron siyang 18 points, 6 rebounds at 2 blocks. 3 pa lang sila dyan, ha? Siyempre kasama nila ang buong grupo. So dito mo talaga makikita na eksplosibo sila at posibleng mangyari na pausukan din nila mga nangunguna sa team standing sa Group A kung saan sila kahanay. Kung desidido ang kampo ng Terra Firma kasama si Arvin Tolentino na talunin ang sino mang makakaharap nila patungo sa itaas, tila may pag-aalala naman si Coach Tim Cone sa susunod nilang pagharap ng Blackwater Bossing. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Obvious naman ang malaking laro para sa aming dalawa sa pagbubukas ng second round. Nanalo sila ng 3 magkasunod na laro eh. At nakadalawa naman kami, di ba? Pinahirapan nila kami sa unang round. Well, kung tutuusin, base sa inilalabas na performance ni Cedric Barefield, parang gusto nilang umakyat parang tuluyan sa standing. Parang gusto nilang manguna sa ngayon eh. Mula kasi sa 0-3, nag-3-3 na sila, di ba? Katulong ni Barefield si George King sa aspetong yan. Sila talaga nagpupush para mas umangat pa ang Blackwater Bossing ni Coach Jeffrey Carriazo. Sa unang laban ng Ginebra at Blackwater, nagtala ng 33 points si George King. Meron namang 13 si Barefield. Sa panig naman ng Ginebra, 37 naman yung kinana ni Justin Brownlee. Tapos si Japet, na sobrang ganda rin ang inilalaro ngayon, nagtala naman siya ng 17 puntos. Pero hindi sapat yun, napulbos pa rin sila ng Blackwater. So ngayon, sa susunod nila paghaharap, titingnan natin kung anong ginawang adjustment ni Coach Tim Cone. Sigurado tayo na pipigilan nila si Barefield at si George King para makabawi sila dyan. Pero hindi ganun kadali yan. Tsak na meron ding hinandang pasabog ang grupo ni Coach Jeffrey Carriazo para muling biguin ang Barangay Ginebra. Habang tila gustong makabawi ni Coach Tim Cone sa Blackwater Bossing, tila nanawagan naman si dating PBA Commissioner Nolly Iyala matapos bumagsak ang Gilas Youth or grupo ni Coach Josh Reyes sa kanilang kampanya sa kasalukuyang ginaganap na FIBA Under-18 Asia Cup. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si dating PBA Commissioner Nolly Iyala sa kanyang official Twitter or X account. Without casting any aspersions, oras na para baguhin ang ating coaching staff at ang kanilang programa. Bigyan ng pagkakataon ng iba. Okay, so doon tayo sa sinabi niyang oras na para baguhin ang ating coaching staff kasama ang programa ng Gilas Youth. Sa panig ni Coach Josh, alam natin medyo mabigat ang pahayag na to, di ba? Pero hindi mo kasi pwedeng takpan talaga yung malalaking butas na kailangan bigyang pansin eh.
Meaning, hindi sapat yung performance nila ngayon para makausad sana sa Under-19 World Cup na gaganapin sa Switzerland sa taong 2025. In fairness naman kay Coach Joss, alam natin ginawa nila talaga lahat ng anumang paraan para makasabay sa mga kalaban pero hindi talaga umubre. Binasag tayo ng New Zealand, Japan, and of course yung Jordan. Nanalo lang tayo sa kapitbahay nating Indonesia. Anyway, bago naman sila tumulak sa Jordan para sa torneo, parang alam na nila yung posibleng mangyari kung hindi tayo mag-perform ng maganda doon. Kasi base sa mga lumabas na pahayag ng SBP dati pa, dito nakasalala yung kinabukasan ni Coach Joss. Ibig sabihin, yung resulta ng kampanya nila ngayon sa Under-18 Asia Cup ang magdedetermina kung siya pa rin ang magtitimon sa mga susunod na competition o hindi. Kaya siguro, abang-abang tayo guys kung anong magiging hakbang ng SBP sa issue na yan. So guys, maraming salamat.